Mas marami pa ang nagkaroon ng trabaho sa buwan ng Hunyo kumpara noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. At para sa buong detalye, si Crystal Ramezares para sa 13 sa tanghali. Tumaas sa 50.66 milyong Pilipino ang may trabaho nitong June 2026, kumpara sa 50.47 milyong may trabaho noong June 2025 at 49.63 milyon noong May 2026. Katumbas ito ng 95.1% employment rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Doon sa 650,000 na pumasok as new entrant in the labor market na 650,000, 592,000 doon, sila yung pinakamalaki, ay age 15 to 24. So pwede natin masabi na ito yung mga graduates natin, no? Nangunguna pa rin ang services sector sa may pinakamataas na bahagi ng employed individuals na umaabot sa 62.7%. Sinundan ito ng administrative and support service activities, pangatlo naman ang public administration and defense. Sumunod naman ang education sector. Pang-apat, yung education, dahil nga pagbukas ng pasukan mula sa primary or elementary education ang nagdagdag. Samantala, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng 4.9% kumpara sa 4.8% noong Mayo. Paliwanag ng Department of Labor and Employment dahil lamang ito sa pagdagsa ng karagdagang 1 million job seekers noong Mayo. Positibo rin ani ang pagtaas ng labor force dahil maraming Pilipino ang naghahanap ng trabaho at nakikiisa sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Bunga rin ito ng sunod-sunod na programa ng pamahalaan gaya ng mga job fair para mabigyan ng mas maraming oportunidad sa trabaho ang mga Pilipino. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Crystal Ramezares ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.